Hi. Good afternoon. Ay ko po. Napatay ko siya kanina. Unexpected. Kasi napindot ko yung finish na hindi pa naman dapat. Kaya yun na lang din. Wala kasi ako masyadong magandang salamin. Pag di pa mag-chat. Salamin, salamin, salamin. Sino ang mas maganda? Ikaw o ako? Siyempre ako. Diba? Nag-iisa. Dual yung cellphone. Nakita ko na yung susi binigay ni mama. Nasa ano lang pala, nasa lagayan ng manicurist namin. Manicurist, tama ba yun? Manicurista? Ay, nako. Sige po. Wala naman po talaga masyadong explanation kasi paulit-ulit lang naman. According nga kay Sir Tolfo, paulit-ulit the life. The cycle is there. Without ulit-ulit, walang pagtatanda, walang improvement na tinatawag. Kasi, yung paulit-ulit, there's one. Maybe, I don't know who are they, the one na talagang mahal niya ang kanyang pamilya. Pag minamahal niya ang kanyang pamilya, meaning mahal niya rin ang kanyang trabaho. Tandaan niyo yan. Kasi, andun yung strength, andun yung pagmamahal, andun yung motivation ng lahat-lahat. Ganyan. Kaya habang minomotivate ka ng inyong unang pamilya, ay talagang maganda po ang epekto sa inyong trabaho. Kasi ang pamilya ay kasali siya sa iyong pangarap, na guminhawa ang inyong pamilya at sa pagtanda ninyo maibibigay yung binibigay ninyo. The life cycle nga andun na naman. Kung tayo ay pinanganak from zero until we die, until natumanda tayo, hawak-hawak tayo. Tandaan niyo yan. Nasa ano ko pa rin yan, sa life ko. Hawak-hawak po tayo ng ating nanay. Ngayon naman, ilalagay naman natin doon na tumanda tayo, sila din naman po ang hawak-hawak sa atin. Kasi sila po yung may lakas. Andun po yung respeto. The motivation is there pa rin. Kasi yung motivation na hanggang sa pagtanda natin, ay andun yung ginawa natin na maganda, na talagang ibabalik sa iyo kung ano yung ginawa ninyo. Kaya nga, kung ano ang nakikita ng mga anak, ganun din ang gagawin. Kung masama ang ugali ng mga tatay at nanay, in the end, marireceive niyo yun kung anong trato ng mga anak sa nanay. Totoo po yun. Kaya, sa ngayon, yes, dahil malakas po tayo, andon yung respeto, andon yung pera, andon yung guide. But it depends it depends sa yung character at kung ano yung nagiging kung ano yung nakikita. Parang virus. Konti lang yan, virus na yan. Ngunit pagdating ng mga taon-taon, lumalawak at humahaba ang virus na yun. At yun yung binuo mo sa iyong anak. Yun yung, tawag nyo yung, kung anong puno, siya ang bunga. Kaya it's depend on them, or it's depend for those daughter and sons na kung ano pong ibibigay sa iyo. Kasi parang nasa kamay nila eh. Nasa kamay nila kung madudugtungan pa ang buhay mo pagtanda ng nanay mo.
nasa kamay mo ang buhay ng iyong nanay. It's because you are providing the needs of your nanay. It's because she's old already. Bilhan mo ng vitamins, pakainin mo ng kung anong maganda sa kanya, walang stress, walang ganun po ang lawak ng pag-iisip na dapat ay para sa kanila. But when our action ay kabaliktaran po kung ano po talagang nakikita, wala tayong magagawa. That's why it's under or it's nasa live ko na sinabi ko na wala ba sa batas natin na it should be na i-provide yung pangangailangan ng nanay sa anak. Kasi it's 100% na pagtatalunan talaga yan. Kaya to our DSWD, andyan eh. Huwag po nating hintayin na 100 ang kanilang edad bago nila ma-enjoy ang perang yan. Hindi po. Kasi yung 100 pesos na yon ang nag-e-enjoy, ang kumukuha. Bakit? The responsibilities of son and daughters ay doon po kinukuha. And do you think na nabibigay po ba ng 100% yung 100 pesos, 100,000 pesos? No po. They will divide. Kasi parang matanda na yan eh. Parang tinatanggap na lang. Parang kung anong buhay na meron siya, doon na lang. Done. Kasi wala eh. Walang pera, pinagtatalunan, pinaggaganon. Kung sa anak, malaki ang gastos ninyo. Pagdating ng time na tumanda, malaki din ang gagastusin ninyo. The life cycle is there. Kaya, ang nanay at tatay humanap ng pamamaraan para mapakain ang bungangang yan. Para mapaaral kung sino ka man. Ngunit yung life cycle na nanay at tatay ay hindi maganda ang ugali. Ngunit nandyan pa rin yung tinatawag na pinaaral ka. Kaya nga nasasayo ang buhay ng iyong nanay when it comes they are old. Ganun lang. Kaya nga sabi ko na hoping yung mga senators natin, VP, Vice President na gumawa ng bagong batas when it comes sa mga senior citizens na talagang mag-e-enjoy sila sa kanilang benefits. At alam niyo naman po. Ngayon po, nakita ko lang po to ha. Tandaan po natin, habang may buhay, may pag-asa. Ngunit, ang tanong sa pagtanda, pag may hininga ba, may pag-asa pa rin ba? Na tinatawag. Na, andun eh. Parang, syempre, baby mo talaga yan. Kasi matanda yan. Bumabalik talaga yan sila. Kung anong, ikaw nga, baby talk, oh. Baby talk like me. Baby talk, baby talk. But when it comes my own, baby talk pa rin. Kasi nandun yung respeto. Sensitive ang matatanda. Yun yung ugaling
mapagmataas, high pride, dahil may pera sila at nagtatrabaho sila. But let me remind to all of you, malakas ka ngayon. Pagdating ng panahon, darating ang time, mawawala din yan at mararanasan natin kung ano ang ginawa natin. Totoo. So, makinig po tayo dito. Hindi po ako magalingan, ha? Talagang pinapaunawa ko lang po sa sarili ko kung ano po ang dapat kong gagawin sa mama. That's true. Habang nagsasalita po tayo, natututo po tayo kung anong bigkas ng ating, kung anumang bigkas at anumang salita ang meron tayo sa bunganga. Dahil within, from our heart. Alam niyo po, pagdating ng pagtanda ng nanay natin, ginagamit po natin to. Kung talagang may concern kayo. Pero pagdating ng pagtanda nila, ginagamit po to. Hindi ko alam kung talagang possible talaga ang mangyayari or long life ang mangyayari. Kasi, tanda na yan, ganun na yan. Very bad. So, makinig po tayo dito. Dalawang OFW inabuso na hindi pa pinakain ng amo, nasaan ang agency na handa ka mo tutulong. Hanggang ngayon po, nasaan ang agency? Hinahanap. Ang agency po, hindi po yung halika dito. Anong problema mo? Ganun po ba dapat? Hinihintay po ba dapat natin na may mangyari bago po tayo umaksyon? Saan po yung tinatawag na action within our service? To provide the good service. To provide the extension of their life. Who I am OFW before. And who I am. Marami po silang kasalanan sa akin. And where are they? It's because money involved. And what I'm doing right now, the empowerment voice from me to spread the good news, to spread the knowledge, to spread all, to make us delicious food. Only for all of you maybe. It's because there's promotion, there's like this, there's like that, but the case, my case are not yet continue or talagang start. Where I am until now. And who are you? I really don't know who are you. No consent from me. And I really don't know who are you again. Who are you, all of you? No one contact me. No one call me. It's because they are observing here if I can, or ability, or capable, or able. And who are you? Return the question. Able, capable, ability. The action you did. Where? And where? The word consent. And who should be informed? Them. Money.
Now, let's proceed po dito. Makinig po tayo. Mga gusto mag-abroad, pag-isipan niyo po ng ilang beses dahil hindi lahat ay sinuswerte sa app. Bilang isang OFW, workers, domestic helper, minsan, if the problem, poverty of the stomach, hindi po yan nag-iisip. Ang iniisip po nila, how to receive and how, tawag niyan, paano po ang future na meron ang pamilyang to kung hindi ko i-grab. Walang isip. Isip. Isip how many times? 100 times. They don't care now. It's because the poverty involved, unemployment involved, and the salary, the standard are high, but the salary are like this. Only there's a standard when it comes to school. When it comes to employment here in the government, like that. The standard like that, the salary like that. But how about the people around all of you? Hindi nakapagtapos. Kaya yung sinasabi ni Madam pag-isipan, wala. Ang mag-isip ang gobyerno na nakaluklok sa ating bansa kung anong ikakabuti ng ating bayan, ng ating Pilipinas. Bansa. I am big disagree this woman. The life matter. It should be our government. The rights na 100% binibigay sa kapwa Filipino. They are state. Yaman ng ating bansa. First state, people, humans in this country. Second state, land. That's for me. And then the third, the law. Without state, people, land, law, it's useless. We are including the state. Now, first time niyo bang nakarinig na ang state ay in-involve ko ang mga tao? This is the first time. They are involved because we are the future of this country. Kaya nga sabi, tawag nun, ang bata, tawag nun, ay future ng ating bansa. We are the state. The economic growth is there, are there. Masakit kasi. Nanood kayo muna sa ganda kong kailangan hindi ko kasi masyadong makita. See? The state. Humans. Without them, no land.
Walang kwenta ang country na to. That's why there's a constitution law. I am right. Tanong niyo po yan sa sarili ninyo. Kaya nga may gobyerno tayo to protect the rights of the human state. Human state again, the law, the land, the rights. That's why we receive this country as a freedom. Freedom of speech from me. Pakinig po tayo dito. Baka ibaba na. Ayoko. Amo. Tulad nitong ilan nating mga kababayan, siya si Andernal, tubong Carmen Davao del Norte. Mayroong trato, sinaktan, itinuring na parang hayop ng kanyang amo. Humihingi ito ngayon ng tulong sa mga mabubuti ang puso na sana'y maipabot sa mga kinataas-taasan sa Pilipinas ang kanyang panawagan, na sana'y matulungan siyang ma-rescue sa Anong klaseng kataas-taasan sa Pilipinas to? Sir Arnel Ignacio. ay ng kanyang amo. Masyado na kasi itong inabuso ng kanyang amo. Nakakaawa. Masyadong inabuso sa kanyang amo. Masyado. Why? Ang kalagayan ngayon ni Kabayan, bukod kasi sa di siya pinapakain ng maayos, kinukulong pa ito ng kanyang amo. Niwala daw pakialam ang kanyang agency sa nangyari sa kanya ngayon. Kaya't nakikiusap ito sa publiko na tulungan siyang Ayan, nasa na po yung agency? Ayan, so meron na naman po tayong gagawa ng reaction regarding po dito sa dalawa nating kapwa OFW. So mga kasambahay po sila. So kasasabi lang po, saan po yung agency? Yan po yung mahirap sa atin. Once na ibigay ka na sa agency, okay, once na ibigay ka na ng agency sa amo mo, wala na silang pakialam. Hello guys, this is OFW Pinoy TV. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo kasi marami po akong mga update about OFW. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Bisan Yuno Vlogs, mag-subscribe na rin po kayo. Okay, sige, tuloy lang po muna natin. Papabot ang kanyang video Sir, hoping nag-subscribe to sa akin sa YouTube, no? Russell Padama Daya. Hoping. Dalawa sila eh. Sinasali ko dito eh. Kasi, alam niyo naman po, ayoko po ng ng maramihang ginagawa. Yung maramihang ginagawa, ang isip ko lang po na kayang ipaunawa ang posible at the impossible but possible there. So, hindi naman po ako matalino. Talagang, pag may puso ka talaga, lumalabas ang inyong ganda. Yan lang eh. Ang ganda kong to ay nakaukit sa inyong puso. Joke lang! Okay. Huwag niyo naman pong kalimutan, please subscribe my Facebook also and even the YouTube channel Russell Padama Diary. Tulungan niyo naman po yung ganda kong to make me inspired every day. Huwag naman po yung i-down yung tulad ko. Kasi nangangarap din po ako tulad niyo. So, please subscribe. Click the button there. So, let's continue po. Pinauukulan para mapansin ang kanyang panawagan. Labis din na nagmamakaawa ang mga magulang ni Kabayan na sana i-share ang video ng kanyang anak dahil ito lang ang tanging paraan na makarating sa mga kinataas-taasan ang panawagan ng kanyang anak. Gustuhin man nila daw magtungo sa OWA para maghingi ng tulong pero wala daw silang pera. Kung pinatupad sana noon pa lang ang monitoring, wala na sanang OFWs pa na iiyak at magmamakaawa. Yes, yun po yung sasabihin ko sana, monitoring. Okay? Sige, mamaya, bibigyan natin ito ng reaction, yung video na ito. Sige, sige. Awa. Ako dahil si Mian Lahinal. Dati sa Saudi sa Damam. Mag 5 months na ako. Ako ngayon, sa inyo matabangan ko.
Dili na ako makayang sa hindi na ako makayang sa akong amo diri. Gibaharan ko niya, tagalan ko wifi. Dinaksyonan ko sino. Pakaumulugugaw nga pagkakon. So yung sinasabi po niya, 5 months na po siya. So Bisaya po siya, no? Yan, may translator naman. Tapos pinapakain siya ng madumi. Tapos yung wifi, kinakaltas pa sa kanyang sahod. So grabe talaga nangyari kay ate. Tulugon sa kawas. Tapos gahapon, kapit ko nagilabayan, buti niya nga na itubig. Huwag siya na siya labas ako. Hinahadlo ko. Tapos ganiha. Ikuhaan ko ng kape. Nagkape lang ko sa kwarto. Kay bawal daw pagkape. Mati magkaon sa kwarto, bawal daw. Munta, matabangan ko ninyo. Magduhanap po ko kabulan na nagaluto sa gawas. So ibig po sabihin niya, sa labas po siya nagluluto, sa labas na po rin po siya kumakain. 2 buwan na tapos pinagbabawalan siya magkape, kumain sa kwarto. Guys, ang dito sa Saudi guys, napakainit po yan sa labas. Kaya siguro si kabayan nangingitim. Yep. Ako nga na OFW ako, halos ayaw kong umalis ng bahay. Nasa flat po ako. O nasa ano lang ng isa, room lang. Hindi po ako umaalis dahil mainit po. Inaalagaan ko po ang ganda kong to. Kayo po, sanay po kayo. Bakit po? Gusto niyo pong explain ko ulit? Middle East? Ingatan niyo po ang gandang to. Hindi niya iniingatan. Kayo, napakasakit. That's something. Ayan mo lang ako, ma'am, ha? Yes, kahit ako naman, karamihan talaga dito naka-aircon. Pag nasa labas ka, lalo na kung tanghali, ako, talagang ewan ko kung anong mangyayari sa'yo kung abuti pa na ilang taon ang estado ni kabayan. Grabe, no? Hindi na tao ang turing nila sa mga kababayan natin, eh. Dapat ito, hindi to dapat binibigyan ng katulong, eh. Inaabuso lang, eh. Sa isa ka adlaw magluto ko, alas 10 ng tutalaw na. Grabe kainit. Tulo ka oras ko dito. Tapos pagkagabi na bubuso na kugluto, alas 6 hangtod, alas 7. Walay suga. Hatagan ka ako ng ispat. Magdoon ako kabulan niya, nagaluto. So bali nagluluto siya ng alas 10 ng umaga, alauna, naku, kainitan pa yan. Tapos sa hapon naman, 6 to 7 ng gabi, kainitan din po yun. Grabe. Sa kautas. Tapos pagkagabi, hindi na ako makubot akong mga kamay. Hindi na ako makumkum. Sobra kang ulol. Tama tabangan ko. Kaya nag-igon ako nga mo. Dili pa daw na maawa iyang ihatag sa kuwa. Nanawagan naman ng tulong ang isa pang nakakaawang OFW mula sa Saudi. So idadagdag ko lang doon sa huli, no? Sabi ng amo, hindi lang daw pa yung ang kanyang mararanasan. So dapat ma-rescue na po to si ate. Kasi may ibig sabihin, mas may matindi pa pala doon. Baka mamaya sasamantalahan pa yun. Sige, ito naman po yung pangalawa po nating OFW na inabuso na naman. Inabuso ng amo. Sige. Narito pakinggan po natin si Kabayan. Hello po, ma'am, sir. Ako po. So bali ang pangalan niya, Farhana Subulan Mamintal. Ayan, kung sino po nakakilala kay Ma'am Farhana Subulan Mamintal. Ayan. Ayaw humiingi ng tulong sa inyo. Kinulong po ako ng amo ko. Nasa kwarto ako, hindi ako makalabas at hindi rin ako makakain. Sir, ako po ay humihingi ng tulong sa inyo. Pumunta po ako dito sa Saudi. Bakit po ganun ang reaksyon ko sa inyo?
magtatrabaho. Mayan na yan. Kayo magtatrabaho. Huwag niyong pakainin. Kung kayo, sanay kayo na magtrabaho na walang kain-kain, very good po sa inyo. But then they are Christians. We are eating 3 times a day. And sometimes there's snacks. Ganun po ba ang tamang trato nyo sa kadama ninyo? Halos pahirapan po. Now, Sir Tulfo, and to our agency, and to Sir Arnel Ignacio, do you remember what I said in my life before? I don't know what, when, months. Do you remember the mental, physical, emotional, spiritual? Mental. Anong ginagawa para mabaliw yan? Mental. Para mabaliw to. Para magkaroon na naman sila for another. Maybe, pag nagkaroon to or nagkaroon ng kasalanan, the cycle is like this. Nagbabayad sila. I am right? Saan sila nagbabayad? Sa agency? FRA? FRA? Kalimutan ko pang FRA. Hindi ko sinusulat. Okay. Nakakalimutan ko po. Ito po yung makakalimutin. Ngunit ang puso kong ito'y para sa kanila. Do you remember, all of you, what I mean as a physical, as a whole? Paano gamitin or ginagamit? Intimidate. Do you remember what is that? What I said. Hindi pinapakain para sumunod sa kanilang gusto. Lahat ng pangangailangan nila, it's possible na kailangan nilang bayaran. Ikakaltas sa sahod kung ano man yun. Mental, walang kain. Ang pahinga, it's not enough for them. Ang trabaho, long time, long hours, for 24 hours. Agency, what are inside the contract? How many hours should be for them to work and to rest? Do you know what is your responsibilities for this kadama, or just only the money take and done? Na-remember nyo ba yung sinabi ni Sir Tolfo? Monitoring. How many in a month? In a 1 year? In a month? How many kadama you receive at papuntahin doon sa ibang bansa to do the houseworks as kadama? Now, what are the meaning of the house course? What are the responsibilities should be in the contract or no? What is the that? It's included them. Do you remember what I said before? Ang sabi nga ni Sir noon sa kawawang mga kadama, kawawang mga Pilipino. Now,
What happened this woman, two ladies? What happened? Kaya nga sabi ko, yung nagperma niyan, bobo. Dinadagdagan niyo po ang problema ng ating bansa. Dinadagdagan niyo rin po ang problema ko. Wake up! Government! Bakit kailangan ang mga tulad namin, tulad ng mga vloggers, na kailangan paano sa utak ninyo ba? Sorry! Kung ganun ang gusto nyo mangyari na talagang 100% to insult your side. Ganun po ba? Look! Si Madam, 4 hours na sa labas just to cook. And it's involved herself, I think. Isang luto. And 2 hours in the evening. At mainit po sa labas. Kahit dito, halos ayaw kong lumabas. Dahil mainit yung electric fan. Halos nakailang oras yan sa akin. Para tumutok lamang sa akin. At para hindi ako pagpawisan, hindi lahat. Pero magkukos yan ng pulmonya kung gugustuhin talaga. Ganun talaga. Ngunit kayo po. Sige nga po. Ganun po, di ba? Walang kain. Okay, go ahead. Bakit? Gusto niyong isahin ko? Wala pa akong kaalam-alam sa mga ganun, pero but possible? Posible talaga. Hindi makatarungan yung pinaggagawa ninyo. Tao yan. That human from Philippines, and you need them. We need you, but you need them more. To gain more profit in your family. To less the burden in your family. Who are you to do that? Kayo ang nagluwal sa mga taong yan? Parang halos, alam niyo po yung ginagawa niyo? You are playing them like a toys. It's possible. I remember the lady from the Philippines, and they tied. Tama po ba? Nakaganon or nakaganon? Saan? Sa likod. Sa likod ng puno na may gardin sa paligid. Ano yun? Gardinan? Tapos pak, ganon. They are not a toys. You are playing their emotions, mental, physical, and spiritual to make them suffer in your house, to make them suffer pagdating dito. Who are you? Gago ba kayo? And gago talaga. Malaki po ang sama ng loob ko sa inyo. Ngunit but the respect is there. But if like this, no. To our friends, Prince in the Middle East, what are the real responsible about that? And what the action about that? Just only payment? I don't know what's the word. Nakalimutan ko eh. Just only like punishment. Pag-delay ang bayad. Alam niyo ba yon? Ganun po. Why hindi
they are still continuing to receive the kadamas. I told you before. Orientation here, yes. But they need to receive orientation also in their country. To know what are the real responsible if they receive the kadamas. What inside the law that they need to follow. If they can't, what are the real action from all of you? Prince. Now, you want me to say the word mental like that? It's yes. Mental. Mental torture. Why? You are not letting them to eat their foods that becomes the medicine and their body to become strong and to avoid the stress. And now, pag nagkaroon yan, there's another physical again. Emotional. Hanggang 50-50 ang laban. Spiritual. Now, who are you to do that, sir? Ma'am. Just put in the room and then lock. Why? May nakakahawang sakit ba yan? Who are you? Even water? I think, yes. Walang tubig. Walang food. And do you think if there's a water, do you think pag walang pagkain, may tubig? What kind of room? There's a privacy also. Takot po sila na magsumbong ang mga kadama. Dahil malakihang involved yan. Not only the money. Ganon po ba ang karapat-dapat sa kanila? They receive like that? Sir Prince, to all Prince, and to all the police, ganon po ba? Ang sabi ko noon, ngayong taon lang talaga, pag ang mga employer ay ganon, ipa-psychiatrist. Bakit po? The culture, the environment, kung kayo po ay nagtitipid at walang kuryenteng ibabayad, walang tubig ibabayad, disiplinahin nyo ang inyong pamilya para gumawa ng trabahong yan. Vice versa, magtulungan kayong magpapamilya. Magtrabaho dahil ang nanay at tatay nagbabanat ng boto para sa kanila. Ang aarti-arti pa ng mga anak ninyo dyan. Bakit po? Cutics, cutics, cutics. You let them to become arti-arti. Discipline them, please. Kahit mga newborn, arti-arti-arti, cutics, 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 it's not allowed. It's chemical.
mga taong to? Yun po ba ang natutunan ninyo sa inyong culture? Sir Prince? Yun po ba ang natutunan nila? If no, then why the people are like that to the Philippine humans? Why we receive like this? That kind of problem, even me. Why I receive like that to your humans? Who are you to do that? Hindi po sila takot. Bakit po? Ano po ang bahay ninyo? Ang bahay nila? And that's not possible na walang underground sa bahay na bahay-bahay ninyo. Ganun po ba? Do you think walang underground sa mga bahay-bahay niyan? Kasi kakaiba eh. Habang tinitignan ko dyan, kung anong mangyayari sa loob, walang nakakakita. Wala po bang underground ang mga bahay-bahay dyan? At hindi nyo ba tinitignan? If there's possible 100% na yung bahay-bahay nyo dyan, there's underground, and 100% saan po ito nakakulong? Sa kwarto talaga nila? Or baka sa underground? You're not providing the good salary for them, good treat for them, as a family, as belong as a family. Only you want them. Selfish attitude. Selfish characters. No, it's not possible. Mental, physical, emotional, spiritual, whole one person body. At sino po kayo para maltratuhin yung mga ganun? Hindi nyo bibigyan ng pagkain. Eh kayo nga kailangan nyo ng pagkain to make you strong. To make yung buhay nyo ay maganda. Yung pananaw nyo ay maganda. Do you think maganda talaga ang pananaw nyo? That's the insult from me, yes. Why? Saan po ang pananaw nyo magandang pag-iisip? As employer. Yan. Yung dalawang yan, hindi kumakain. Kinukulong. Ganun po ba ang magandang pananaw as employer? Sinasaktan? Ganun po ba ang magandang pananaw? Pinapaluto sa labas? That's the good pananaw. Perception in your eyes. Pananaw ng inyong mata. Yun na lang yun. That's the real character, the culture from all of you. Let me remind you all. Yung mga bastos na mga employers na halos yurakan. Alam niyo na, yung mga pagkababae nila, minomolestya sila. Lahat ng mga pangangailangan nila ay may kapalit. Bakit? Mag-agree na lang sila. Bakit? It's because they are the actress inside, the director inside
of their attitude. When they are born, they are like that. Ganun po ba, Sir Prince? Ganun po ba lang dapat kung sasabihin sa inyo? To wake up call, all of you. If no, why? Why like that? If no? If yes, why also? Sabi ko sa inyo, mga ganon, kailangan nilang ipapsychiatrist para mabigyan sila ng gamot. Baka kailangan talaga nila ng masinsinang pag-uusap. Ngunit, as my observation, mas matapang pa sila sa doktor. Mas may alam pa sila sa doktor. Minsan nga sisipain pa yung pintuan. Minsan, vlog. Ganun po ba talaga? Ang mga dapat na ipaunawa sa inyo. Dahil yun po ang dapat na ipaunawa sa inyo. Dahil sa ginagawa nila sa akin. Now, what are the rights of OFW when they are working in your country? What are the rights of the domestic helper when they are working in their house, in your country, as workers also? What should be the benefits for them from your employers? From their employers, from your humans. What are the benefits from them? What are the rights from them? No agency. Ano po ba ang mga cycle when it comes the one head for all of you? And how many persons in 1 month sa inyong agency? And you know already the cultures, the Middle East, and the other country. At saan po ba talaga kayo tututok? Dapat the 100% tutok. And may report po ba talaga kayo? The report should be 100% true and correct. Not only to defend your side, not only to protect your side. How about us? We need to protect and to defend our side. The rights we receive should be. And who are you to do that? According kay Sir Tolfo. Monitoring, yes. Yes, we did monitoring like that. But when you did the explanation, man, ang butas. And that's not 100% doing action very well from all of you there. The life po, pailan na po sila eh. How many months should be na makareceive ng ganun? And to our agent, to our government, the agency, for example, in 1 month, there's a problem. In one year, there's a 12 months. And how many census from them na nagkakaroon ng problema? And who? And what should the action from all of you to our agency, to our government? Wala.
Kasi kayo lang po nagkakaintindihan eh. Yun po ang walang respeto sa kapwa nating Pilipino. You are showing them the action. But look, the other response from those actions from all of you. May sipyak na naman. And that's not 100%. Now, if the reason are not 100%, how to mold again, to evolve, and to protect the rights of Filipinos? How to protect? To make it sure that 100% we receive from them the respect and rights. Then who I am like this only. I am the stupid person from them. I am the slut person from them. Even here. Sino ka man, Abi? That's the thought of narrow-minded. Kaya ginagawa ko to explain all, to become wide your mind. If you cannot understand what I mean, still like that. Tagalog na ni! Kung isa ginailunggo ko pa, it's because mahina po ako sa English. That's why I choose Taglish. Sino ka man, Abi? Dasi sino? Na pagdating ng panahon, kumusta na lang imo bata, danay? Amo ni tama, git si amo sini, amo na. That's what we call yan po yung mga taong hindi tanggap ang pagkatalo. Hindi tanggap ang katotohanan na may maling desisyon na ikakapahamak ng bawat Pilipino. Makatarungan 4 hours in outside and 2 hours in outside sa aga, init digto, day! Para mo lang mabalaan kung ano ang kainit dali, mas init pa digto! Mano ka lahat to? Bago ka maghambal-hambal sa kamusinado, sino-sino ka? Oh, kung meron talagang ganong isip. Gani man. Amo na kayo na pasugay ka mo. Gayon ilog tinyo sa akon. Kaya ako acceptable takon kay may sakit takon nga. Naintindihan ko. Kung di na ako, ano capacity sa akon nga isip? Sino ka mo sila nag-istorya sa akon nga ilog-ilog? Dasi ka kurik-kurik ko. Dasi ka barat-barat gagod ko sina. Oh! Tanawa. Karon. Amunin ka barat-barat nga. Halos damo ka pamati. Nga to correct the action from them. If they can't accept the words correction, abay gamit na lang ta sang wipe out. Amo na lang na
Hindi na iba tunon. Ay, may wipe out. Pwede naman mo kay may initial signature, ma'am, oh. Kasi sila man lang galing initial. Tay, pwede ah. See? Naka-receive ba sila ng sahod? Magkano po ba ang sahod ng niyang isang yan? Asa na po ba yung dalawang yan? Halos hindi pinapakain, nanghihina na lang. Kung sanay kayong hindi kumakain, huwag yung itulad ang kadama nila, ninyo. Kasi sila, kailangan gumamit ng katawan. Isip, emotions, spiritual. Eh kayo, anong pinagkaiba ninyo? Mayroon pang magtrabaho ka muna bago ka kita bigyan pagkain. Hindi po ganun. Bigyan niyo sila ng sapat na pagkain at sapat na privacy at pahinga. They need to receive like that. That's the human's right, even all of you there. Who I am again? I'm just Raza Padama Dayag. The stupid woman. And why are you listening here? If I am stupid, go home. Excessive words from me. It's because excessive action from all of you. Action na nasa inyo, ha? Tak. Hitting. That's the action. Food. You're not giving the right food. That's the action. Salary. You're not giving the right salary. And delayed also. That's the action. Verbal. That's the action from your mouth. The excessive is there. From me. Words. Tak. Here. Can do. Action. For those smart person and using the right way, the emotion, the right way sa mga taong nangangailangan. May pakialam sa bawat katagang meron dito. Without pakialam sa mga katagang walang ganito, ganito. Hi, Ma'am Ami, Diyos. Bye lang. Now, sabi ko nga, ang taong may pakialam sa bungangang to, nagkakos ng magandang action. Ang taong walang pakialam sa bungangang to, wala. Narrow-minded. Kaya nga, take it or leave it. Pinili ang leave it. Wala talagang pakialam. Ganon po. Kung alam niyong ikakabuti ng marami, kung alam niyong ikakabuti ng mga taong tulad ng mga OFW, workers, domestic helper, na ikakarami ng lahat, ano ba yun? Yun po. Ikakabuti ng lahat. They are doing good action and solutions about that.
See? But all of you, only Gergely. Yes, yes. Okay, this is the offer from our prince. Yes, this is the confidential. Do you need to sign? And then you don't know what is the confidential, like me, I need to sign, and then yeah, okay. And you forgot again, so like that. And then, yes, puro lang yes. Uway mga kabalo kung ano to. Kaya nga, di ba? Lahat ng to, excessive action from the employer. And the excessive action from the employer ay result po yan ng inyong kung anong batas na ginawa niyo. How to prevent should be the excessive problem from all of you. The action from them. Only pay the amount and then continues to receive the kadamas and then another excessive action. You have a lot of money. It's because this only. That's why you have a lot of money. And we are accepting the fact that we are there to work. It's because the money and our money. When we convert, that's why Katir Kadama. Katir mean domestic helper. But Katir problem from your employer. How many? One Kadama in one family? Are you sure? Okay. But how many person receive the service for one Kadama? And it's included the neighbor, the relatives. And they receive only 100 for Hadiah. They are happy. Yes. Receive giveaways to all. Be smart. Because some of them, they are using like a thief. I remember one Kadama. No, it's not in the Middle East. It's a caregiver, not Kadama. Binibigay nila ang lahat. Jewelry, money, the benefits is in there inside the house. But nung hindi na siya nag-renew, hinabol siya. At mga binigay niya ay parang nakaw. Be smart to all of you there. Nagkasuhan yun. Kaya, when you receive Hadiah jewelries, it's not Hadiah. It's payment for your hard work. Nakipagtalo yun.
Kung hindi, walang witness, possible yung caregiver na yun makukulong at makukulong. Dahil ayaw niya nang mag-renew. Tandaan nyo ang sample ko na to. 100% na may nangyayaring ganoon. Dahil wala akong pruweba sa inyo. But when she's talking from her mouth, pruweba na yun sa akin. Kwento-kwento lamang po yun. Ngunit, ang main actress ay siya po. Kaya be smart po kayo. Dahil alam niyo po kung anong culture na meron sa Middle East. So what are the action of FRA for this? And is it Filipina? Alam niyo po, mahina po ang mga Filipina when it comes, they are working in the Middle East. Kasi, ang nakakabasa ng bawat contract at bawat law na meron doon ay sila, hindi ang Pilipina. Tandaan niyo yun. Iihi lang po ako. Ng FRA, Foreign Registered Agency ba to? Ano pong action dito? Wala. Kasi ganito po yun. Ma'am, sinaktan po ako, ma'am. Arte-arte mo kasi. Pumunta ka dyan para magtrabaho. Ma'am, sumakit po yung tiyan ko, ma'am. Pinapabayaan lang ako ng employer ko, ma'am. Arte-arte mo kasi. Hindi ka kumakain ng pagkain nila na binibigay. Ma'am, ang sakit ng ulo ko, ma'am. Ma'am, ang sakit ng likod ko, ma'am. Ang sakit, ma'am. Arte-arte mo kasi. Magtrabaho ka nga dyan. Walang pakialam yung employer ko, ma'am. Kasi kakasabi ko lang na ganun-ganun. Arte-arte mo kasi. Tapos, ma'am, kunin mo na ako dito, ma'am. Kausapin ko pa yung employer mo. Maghintay ka. Wala na. Ano na pala yun? Last na ng pag-uusapan nila. Kasi nag-trigger na lahat ng sakit niya. That's the sample. Or ang iba naman,
Ay, pumunta doon, tumakas kasi ganun sinasaktan. Hindi ka naman sinasaktan to. Sasaktan sila doon. Sa agency kung saan yung housing na yun. That's not happened. Tingnan yung links ko. Hanapin nyo doon. Anong buhay ng mga Pilipino at ibang lahi when it comes to the illegal action for them. Ay, masulod. Ganun po ba ang dapat? Nagsumbong na nga, tapos pagsasabihan pang arti-arti-arte. Napaka-incredible yung mga agency niyan. Buhay ay nakasalalay, katawan, mental, emotion, at spiritual ang nakasalalay, tapos nakakarisip pa ang nagsusumbong. Ang arti-arting nyo kasi. Anong mga possible action po dyan, sir? Ano kayo? Magpaganda. Noong March 11, 2009, Continuous po tayo dito. until now, hindi pa ako nakauwi. At ginawa sa akin, binenta-benta po ako. Sana po ma-rescue nyo na ako. Alam niyo na po kung anong ibig kong sabihin. More profit for them. Return. Binabalik po. Parang, for example, ganito. Yung agency kumuha ng kadama para ilagay sa employer. So, ayon employer, ibibenta niya sa iba, ibabalik yung gasto. Or more expenses pa doon. Kasi illegal na eh. Lahat ng mga posibleng magkaroon ng pera ang employer na yon, talagang pag-iisipan nila. Why? Ikaw ang may hawak ng buhay ngayon ng isang kadamang yan. Now, it's up to you how you handle that kadama. Philippine Agency. Alam niyo ba yan? Yes! Alam niyo yan. That impossible po na walang pag-uusap ang FRA at ang agency dito sa Pilipinas. Kakaawa naman itong ating mga kababayan. Kaya sa mga nagnanais mag-abroad bilang kasambahay sa Middle East, pag-isip, See? Kulong, no food, illegal matter, illegal action from them. They receive like that. Now, how you look that person is illegal already inside. And do you think may ikama? Do you think may contract? And do you think may agency? Isip po tayo. Wake up call. Now, paano yun malulocate? Of course, the name. If, yan po ang pangalan niya talaga.
Kasi pag may tumulong sa kanila, napapahamak din. Ganun po yun. Kung pinapahamak mo ako, ipapahamak din kita. Ganon po ba? So, paano how you locate this person? Itatago lang yan nila eh. Oy, bininta! Bininta po siya, ha? And do you think paano niya malolocate? Sa picture. Eh, paano yung kung ang parents niyan, ang pamilya niyan, nakatira sa kabundok-bundukan at walang internet at walang pagbabago ang buhay nila? Paano niyo malolocate yan? Kung aamin ang agency. Kung hindi, wala tayong magagawa. Isipan niyo po ng maigi mga kababayan. At please like and share para makarating po sa mga kinauukulan itong panawagan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi. So, Farhana Sabufan, ano yun sabi niya? Mamental. Baka mapamental to. Kasi walang kain. True po yun. Hindi po biro-biro ang mga words na nanggagaling sa bungangang to. Kayo pag hindi kumakain, okay pa ba kayo? Yung mga taong dyan, kahit hindi sila kumain ng ilang oras, may pagkain din sila. Darating ang time. Kumakain po yan. Sila. Baka kumakamang na to eh. Ang Tagalog sa kumakamang? Dahil sa gutom? O do you think now, baka galing pa sa iba. Maybe Riyadh, maybe everywhere. For example, ganito po sa amin dito. Ako po'y nakatira sa Coronadal City. Ako po'y kadama, for example. Binili po ako ng another employer doon sa Davao. Hanggang napunta po Luzon, Visayas, na ikot na po. Ngayon, pag may nangyari, maiikot nyo rin ba ang kanyang pinanggalingan? Pag wala na, sorry ha. Now, this is the scenario. Illegal or legal? Kasi nandun eh. Legal na sa kanila na ipagbili ka kahit kani-kanino. That's the two option. You are lucky legal, malolocate ka. Pag illegal pa, dahil ayaw gumasto doon lang ibabayad. Kawawang Pilipina. Nagdurusa na nga kung anong merong buhay na meron sila. Pagdating doon, magdurusa pa.
dahil sa ginagawa nila. That's why the mental is there. Mental torture is there. Bakit? Mental ano po bang torture? Di niya pinapakain. Na halos mawalan ng isip ang isang kadamang yan. That's the mental torture. Can affect the physical, emotional, and spiritual. Alam niyo po, for example, paano ako makakasigurado na may mangyayaring masama sa kanila? Bakit? Maninigurado po ba tayo sa isang tao lamang? Maninigurado po ba tayo? Pumunta ka dito at maninigurado kayo sa isang tao lamang. Baka one ay nagmo-multiply yan. Tingnan niyo kung anong nare-receive dito sa Pilipinas. Molestya, na-rape, sinasaktan. And do you think only one? Wag na wag mong sasabihin sa akin kung sino ka man. Nagiging baliw na naman ako. Kasi kinakausap ko ang aking sarili. Maybe. Ito ko, kinakausap ko sarili ko. Without this mouth and without their mouth and without your mouth, what the action from your mouth? And you do action also? Maybe no. Only by mouth. Kaya ayaw ko ng salita na 100%. Ang gusto ko ay action. Yan po ang kapaniwalang action na tunay at totoo. Salita lamang yan. Words are not enough for us. Natututo kami. Natuto na kami sa sarili namin pagkakamali. Please beg us. Please forgive us. Please give another chance for us. For our humans. We need all of you. Until when? That's the questions that I really don't know how to answer that. It's from all of your side. The prince rules. The government rules. Rules make laws. Hindi ko po alam sa inyo. Makinig po tayo dito. So ito lang regarding din sa pangalawang OFW, no, si Kabayan. Sabi niya binibenta siya. So anong klaseng benta, madam? Baka mamaya, kumbaga meron kasing mga amo, ibig sabihin gagamitin ka sa mga iba-ibang lalaki, binibenta ka. Silang buwan na siya nakakulong. Sana hindi ganun. Kasi kung binibenta siya ng mga iba-ibang amo, makakahanap siya ng amo na mabait, swerte ka. Pero kung yung sinasabi niya, hindi kasi niya binuo, di ko masyado mag-gets. Kasi pag binibenta, parang binubugaw ka, ay yun ang mahirap dun. So imagine nyo guys, mahirap talaga maging OFW. At saka yung kanina, sabi ko, dapat may monitoring. Ito po yung sinasabi ni Sir Tolfo, dapat may monitoring. For example, okay? Kasi yung mga amo na yan, may mga number yan. Di ba naalala nyo, nung kayo dinala sa agency, nandito na po kayo sa abroad. Di ba? Minsan, sa airport pa lang, kinakaon ka na ng amo. So bago pumunta yung amo na yon, alam ng amo na dumating ka na. Okay? Hindi kaya, may alam na siya na ganito oras ang darating kasi galing po yan sa agency. So, ibig sabihin, may number po ang amo sa agency dito sa abroad. Kasi kinukontak nila yan na, okay sir, dito na po yung katulong nyo, hindi kaya bukas po, parating po, ganito po oras. So, minsan ginagawa yan, may mga kasabay ako sa airport, doon na kinukuha yung ibang amo, sinusundo na yung mga alaga nila.
Okay? Iba naman sa agency kinukuha ng mga amo. Okay? So, ibig sabihin, may contact number ang agency doon sa employer. So, ngayon, pagdating naman sa tawag dito, monitoring, ganito dapat. Okay? Once na kinuha na ng amo, okay, yung katulong, pagkadating sa bahay kinabukasan, dapat tatawagan agad ng agency yung amo at papakausap kung tamang bahay ba siya, tamang amo, kumusta naman yung dating niya. Yan po yung first move dapat. Yan po yung monitoring. Tapos after 1 week, tatawagan uli yung amo at ipapakausap yung si kabayan ko wala pang mobile number. And then another week, Marunong 2 times. Tapos 1 month na. Kung okay pa rin ba yung yung kababayan natin. Diba? So after 1 month, monitoring after 3 months naman, may quarter na siya, every 3 months na, hindi kaya every 6 months. So dapat, ang tumatawag po, dun sa agency, magagaling sa agency, kumaga meron silang call center, parang follow-up ba, yung follow-up center tawagin. So yung agency, ang tatawag sa amo, kumusta naman po yung alaga namin, pakipakausap po namin. So maiiwasan na ganito mangyayari, abuso. Diba? Yun po yun. Kasi meron pong address ang agency, meron din po yung contact number ang agency natin. Diba? So dapat mahalaga po ang monitoring. Dapat isabay na po yan sa kontrata. Dapat kasama po yan sa kontrata. Diba? Para maalagaan po natin ang mga kasambahay natin. Ang nangyayari kasi, pagkakuha ng agency, wala, goodbye na. Hindi na alam kung ano na nangyari sa katulong, dinala pa sa bahay, diretso, o kung saan. Kasi malay ba naman ng mga kasambahay niyan, bago pa lang yan, wala pa namang alam yan. Hindi alam ko saan lugar yun. Diba? Para maalagaan po natin ang mga kasambahay natin. Ang nangyayari kasi, pagkakuha ng agency, wala, goodbye na. Hindi na alam kung ano na nangyari sa katulong, dinala pa sa bahay, diretso, o kung saan. Kasi malay ba naman ng mga kasambahay niyan, bago pa lang yan, wala pa namang alam yan. Hindi alam ko saan lugar yan, oo lang ng oo yan. Di ba? So dapat start pa lang, nasa kontrata yan. Okay Darating sir, din ang bago araw. namin ibigay ito, may perma pa po sa kontrata na kailangan may follow. Darating din ang araw kung anong kasalanan mo sa akin. Filipino ka. Magpamilya kayo. Alam ko may kasalanan ako. Darating ang araw. Manginig ka. Kung anong ginawa mo sa akin that time, manginig ka. Follow up po kami. Pag hindi po kayo sumunod, kukunin po namin yung tao nyo, yung aming kasambahay. Kasi mahirap po. So dapat may ganong usapan. Kaso hindi naman ata nasusunod yung monitoring. Kasi nga busy sila sa pagre-recruit. Tapos yung mga naibigay nila sa mga katulad. I don't care po kung busy kayo sa pagre-recruit. That's your, tawag nito, aplikante nyo po yan. Galing sa Pilipinas, papunta po dito sa Pilipinas. Tawag yan, sa country na yan. We don't care. Do the responsibilities as agency, FRA. Hindi nyo man lang inorient kung anong ugaling meron niyang employer na yan. Huwag nyo sabihin sa akin na follow-up center. Tatawag lang. It's not 100% survival is here. Bakit hindi nyo bigyan ng day off? Pero hindi. Binibigyan nyo yung day off doon, makikipaglaro sa mga anak ninyo. It's not day off. Papuntahin nyo sa mall. Ihatid nyo sa mall kung saan. O sa kaibigan niya kung saan. As long as babae. Follow-up center? Hello, kumusta po? Pwede pong makausap? Ganon. No po. Bakit? Wala po bang ganon, no? Wala po ba? Follow-up center? Tatawag? Bobo ba kayo? Kung follow-up, okay, hello, ganon, no? Kumusta? Okay lang.
Pero yung katawan niya bugbog na, may pasapasan. Okay lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Andiyan sa harapan yung employer niya. Okay lang, ma'am. Kaya nga sabi ko nung si Tolfo, yung nag-ano siya ng OFW, ang gusto kong mangyari, yung may nawala na ng malay, ang gusto kong mangyari, nakikita ang physical ng isang kadama. Nakikita kung saan anong room na meron siya. Pinapaalam kung anong merong room na meron siya. It's because 100% pag binigay yung dapat na respeto. Mabait yung employer, magaling yung employer, makisama, and 100% the service provided from the employer and to kadamas, it's equal, and they receive each privacy, respect, rights. It's in there. Sino naglagay nito follow-up center on Nicole? Telecommunication? Cellphone? Hindi niyo ba mapuntahan yan? Bastos kayo. Tandaan nyo, the issue here are life matter. The issue here, the future of their family here in this country. And your Sir, future... kung naman kung sino isa. Ngayon, Pangit. Eh, pangit man, oo. Ay, ano na balala kay mama? Ari na lang, mao. Galing nag-ano man ni ma. Oo nga pala, salamat po sa nagbigay ng bigas kahapon, ha. Nakalimutan ni mama kung saan banda tinanong ko siya, nakalimutan niya. Pero thank you, ha. Eh, alam niyo naman po kasi appreciated po sa lahat. Kidlat Radio Station. Kidlat! Ah! Nandito ang kidlat ng bawat OFW at domestic helper at workers. Kidlat! Nang dahil sa bigas ng kidlat, nagkakaroon ng kidlat. Maraming salamat. Advertise ko lang yun. Natutuwa ako sa bigas ng kidlat. Nawala na naman ako. Tapos, ngayon ang kidlat ay kayang ilagay sa Megapacks. Megapacks! Oh, di ba? Ay, iba-iba na. Advertise lang po yun. Pero salamat, ha. So, continuous po tayo dito. Tulong, wala. Pinabayaan na. So dapat ito i-implement. So isa din to sa ipupush ko sa mga social media ko na kailangan may monitoring din sa mga kasambahay natin. Delikado po, delikado. Baka nga yung iba dito hindi pa na nare-report hindi pa natin nababalitaan, hindi nakakapagawa ng video kasi walang internet. Marami yan, mga nakatago, inabuso, hindi natin alam. Tapos yung iba sa agency, nagpapakasarap, kumikita ng malaki, basta na lang recruit sa Pilipinas. Di ba? Yun dapat, unahin natin yung agency na yun, dapat pinupukpuk yung agency. Wala, yung gobyerno natin, mahina ang pangil pagdating sa agency, sinasara lang nila. Pag may kaso yung agency, sinasara, gagawa ulit ng panibagong agency. The team of Kidlat! Si recruitment agency.
Same pangalan pa rin. Diba? Ang dami ng kaso dyan. Sa Senado, Maybe nagpapalitan ng agency name. Pero yung mga tao nagpapalakad, sila pa rin. So walang pangil. Dapat may kulong talaga sa mga agency recruiter. Ayan. Kawawa yung ating mga kababayan guys. Dapat may monitoring. So gagawa ulit ako ng video regarding dito sa monitoring. Okay, so share this video. God bless and bye-bye. Kitlap ay kayang ilagay sa Megabox. Megabox! Ay, nako. Follow-up center. Tama naman po yung follow-up center. Kaso nga lang, kung tawag lang through telephone at hindi po nakikita yung physical at kung anong meron doon sa area na yon. Ma'am, dito po ako natutulog. Yung binibigay po nilang hours na trabaho ko ay ganito, ganon. Ganon po dapat yung interaction natin when it comes to the agency. Totoo po yun. At yung agency, tumahimik. Yung agency gagawa ng action. And there's another call na naman. O, kumusta? Diba? Magkaibigan kayo, kaibigan, kadugo, kasanggapa. O, diba? O, di maganda ang tawag na interaction when it comes to the OFW workers and the agency of FRR. Ano ang tawag na? FRA. O, diba? Pagtapos, magaling naman yung maganda na naman, o ganun. Pero yung Pilipinas na agency, gumawa rin kayo ng action. Huwag makadepende doon sa labas na agency. Diba? O ganito po yung banyo, malinis po. Ito yung banyo namin, dito kami natutulog, ganon. Or pwede ganun kayo mag-record. Record kayo. Tandaan nyo, kahit walang internet, you can record. Whatever happened, save and send. Tulungan nyo naman po, kasi minsan po, kahit ako po, hindi ko po alam kung anong proseso ng cellphone na to. Kasi ang gusto ko lang po, TikTok. Ganun lang po. Yun lang po yung pastime ko na nagkakaroon ako ng inspirasyon sa buhay na meron ako. Kapi. Ganun po. Ngunit kayo po, grabe naman po yung inspirasyon nyo. Huwag naman po tayo maging selfish. Ibigay po natin ang mga tinatawag na inspirasyon para sa kanilang pamilya. Not only your family, not only their family, involve them. Mang, ginano ko nila. So, baka, yun lang naman po yung akin. Ayaw ko doon sa isa kasi haba-haba. Tapos mahaba din pala to sa akin. So, ito po yung drawing ko. Mas maganda pa yung drawing ng bata. Ito po yung dinodrawing ko na hindi ko alam. Ang katapusan, follow-up center. Diba? Kahit anong drawing natin sa buhay na meron tayo, pag meron tinatawag na follow-up center, the right way follow-up center, dugtong ng buhay. Diba? Marami pong salamat sa inyo. And hoping na may natutunan po tayo pagdating sa akin at hoping na nag-enjoy po kayo. At hoping na hindi niyo po naramdaman yung tagal ng aking life. Marami pong salamat. God bless. Ma'am Ami, Joseph Lopez, thank you very much ha. Salamat. Thank you. Bye-bye.